away from midline. Correct? That is abduction, nerve supply, 6. So ano ulit? LR6, SO4. Sila lang iba. Next is your recti muscles. First is your superior rectus muscle. Elevation, primary action. Nerve supply, third. So, importante na lang muna siguro is the primary. Pero, if you want to memorize the secondary and the tertiary action, tandaan nyo ito, SINRAG. All superior muscles are entorters. Pasok. Yung napasok. Intorsion. Kita nyo yung superior rectus, yung intorsion is superior oblique. Doon sila dalawa lang pala yung binigyan dyan. Yan o, superior muscles are entorters. Or recti muscles are adductors. Papasok. Tandaan yun ha. Guys, okay ba kayo? Parang hindi ko na nababasa yung mga nasa cloud kanina. Parang okay? Okay ba? Okay, for your inferior rectus, depression, third nerve. Inferior oblique extorsion, palabas. Third nerve. Superior oblique, intorsion. Yan, pag sa obliques, baliktad. If it's superior, depression ang secondary action. If it's inferior, elevation. But the nerve supply, if you're superior oblique, fourth nerve. Okay tayo? So please memorize ha. Tandaan ha. LR6, SO4, the rest of extraocular muscles innervated by third nerve. Do you have any question? So next year, pag nag-clerkship kayo, makikita niyo pa naman. Kasi akong fourth year level coordinator, SAPSI 4. Okay, pag nandun na kayo sa hospital. Okay, so listen, for your eye movement, meron monocular, may binocular. O, tingin. When you say monocular, you cover one eye, tingin mo sa kaliwa, taas, baba. That is monocular eye movement. If both eyes open, tingin sa kaliwa, kanan, taas, baba, that is version. Pag one eye lang ang gumagalaw, duction, binocular, version, or vergence. It's either you converge or you diverge. Okay? Do you have any questions? Guys, let me take it back. Okay. So, abduction, of course, your action, it can be elevation, depression, adduction, abduction, tama? One eye lang ang gumagalaw. Intorsion, extorsion. Okay tayo doon? Next. When you, for your reduction, di ba meron din sa pharma yung mga agonists, synergists. So, ang agonist siya yung bida, di ba? Primary mover of the eye in a certain direction. That is your agonist. Ano bang, yung synergism, ano tawag doon? Yung synergism sa pharma. Ano yung synergism? 1 plus 1 equals? Wala na. More than 2, di ba? Di ba sa pharma, the synergism is one drug is specific mechanism of action for that certain disease, and the other drug, same action. If you give them together, mas maganda yung effect compared kapag binigay niyo siya as one. Tama? That is your synergism. Pag yung potentiation, balik lang tayo sa pharma, 1 plus 0, di ba? Yung isa wala namang effect for GI, kunyari yung isa meron, pero pag binigay mo together, better ang effect, di ba? So for synergism naman, same eye, muscle in the same eye that acts with your agonist. Example, ano bang pwede? Like if you ask a patient to look up, ano-ano mga muscle ang responsible. Balik tayo doon sa table. So, diba? Yan. Elevation, superior rectus. Ano pang muscle dyan ang nagtataas ang mata na secondary action? Inferior. Ganun siya. Okay? So, pag antagonist, kontra naman. Balik tayo, doktor. Muscle in the same eye, opposite direction. Give me an example. Horizontal na lang. Medial rectus and your lateral rectus. Nerve supply of lateral rectus, 6 nerve. Okay, next. So
So, yun na rin yung kanina. Next. Okay, tandaan to ha, law on duction. Sherrington law of reciprocal innervation. When you talk about duction, one eye lang po ang pinag-uusapan. Law of reciprocal innervation, meaning, tingin muna, if I ask a patient to look to the left eye, anong gagalaw? Medial rectus. So, mag-ano siya ng force, di ba? Mag-give way to, mag-weaken to para papunta sa kaliwa yung mata, correct? So, yun yun, reciprocal innervation. Increase innervation through a given exocular muscle accompanied by reciprocal decrease innervation to the antagonist. One eye lang always, ha. Kunyari, look up. Superior rectus, primary mover, anong mag-weaken? Inferior rectus para gumalaw patas. Next. So, same din yan. Version, both eyes na siya. Look up, look down, to the left, to the right, heading up, down. Sorry, down po kung ang doing lecture lang. Okay, thank you. Sorry. Okay, next. And then, you have yung yoke muscles. Makinig kayo dito ha, lumabas sa PLE. 2 PLEs ago, may lumabas na yoke muscle. Actually, please study OFTA because ang dami ng OFTA questions sa board exam. Yung panahon namin pa isa-isa lang, ngayon more than 20 na. At ito lumabas, nagulat din kami, lumabas ang yoke muscle. When you talk about yoke muscle, yun yung muscle sa other eye. Two muscles, one in each eye, prime movers of their respective eyes on a given position of gaze. Kunyari, right ang binigay, anong answer mo? Left. Okay? If it's superior, inferior ang sagot mo. If it's oblique, rectus ang sagot. Hindi yan? Baliktad natin. If it's left, right, rectus, oblique, or oblique, rectus, inferior, superior. So, kunyari, madali lang pag horizontal your yoke muscle for your LR. Right LR, what is your yoke muscle? Right LR, anong yoke muscle? Anong mata sa kabila? Right LR daw eh. Titingin siya pa ganun eh. Anong kapartner niya sa kabila para tumingin pa kanan? Left. Diba right siya? Gawin mong left. Pag medial rectus, lateral rectus, silang dalawa lang magkapartner. So right lateral rectus, what is the yoke muscle? Left. Medial rectus. Sagot na kayo. Mali yung lumabas sa board. Okay. Left superior rectus. Right inferior rectus. Right, tama? Inferior. Oblique. Pagka yung mga verticals na, pag rectus, oblique ang kapartner. Ulit. Pero pag lateral at medial rectus, silang dalawa lang ang magkapartner. Ulit. Left superior oblique. Right, inferior. Parang di pa sure. Okay. Right, inferior rectus. Left. Mabalik tayo nyo na. Ano? Superior oblique. Left superior oblique. Okay na? Pag lumabas, so huwag nyo nang kakalimutan ha. Next. Next is the law of conversion. Herring's law naman. Sherrington, duction, one eye. Para hindi kayo malito. Mamaya meron akong code dyan. Pero sa atin lang yun ha. Yung share. Duction, Sherrington's law, one eye lang ang pinag-uusapan. Herring's law, both eyes, version. Meaning, simultaneous innervation of the yoke muscle produces equal force when the eyes move in a gaze position. Yoke muscle ang pinag-uusapan. Pero kasi, pag gumalaw to, aalamin mo na anong muscle ang involved sa other eye to move to a certain direction. Okay? Next. Yan, vergence, movement in opposite direction. Is either you converge, pagitna, or divergence. Okay, para hindi nyo makalimutan. For the Sherrington, di ba she? Tingin mo na kayo. Ako na nag-invento nito. Kasi nung nag-aaral ako ng OFTA, nilapan ako. She at he. Ang kakaiba ng babae sa lalaki. Di po ito judgmental. Ano lang to ha? Walang discrimination.
Para lang matandaan nyo. She. Balik mo dun sa Sherrington's Law. She. Diba ang mga babae pag nagmamahal, gusto nila na reciprocate ang pagmamahal? She, Sherrington, reciprocal innervation. One-eyed. Ang gusto ng babae, isa lang siya na minamahal. Correct? Wala ka ba may malalaki pagdating sa he? Alam ko pero hindi naman mali. Harrington's he, lalaki. May egg, kaya yolk, di ba? Tapos, gusto ng mga boys, two friends. Best friends. Baka sabihin nyo, baka i-quote nyo ako. Yung iba lang naman, di naman kayo. Kaya dalawa, di ba? Gusto nila two ang friends nila. Okay? Okay ba yun? Naintindihan nyo ba? Baka hindi nyo naman naintindihan. Baka sulat nyo yan ha. She, he. Nakakatulong yan kasi lalabas yan sa exam. So, Sherrington Law, duction, one eye, reciprocal innervation of a certain muscle. For your Henning's Law, equal innervation on both eyes. You are talking about the yoke muscles. You have any questions? May tanong? Naintindihan niyo, baka sa exam, hindi niyo masagot. Okay, next. Next. So, next, we will talk about amblyopia. Do you have any questions about the ocular alignment? May tanong kayo about version, duction, the Harrington's Law and the Sherrington, the Herrings and the Sherrington Law. Wala? O gusto nyo na matapos? Yung klase. Okay, let's go to amblyopia. Amblyopia, meaning, kasi yung tinatawag ko, narinig nyo na lazy eye. Narinig nyo na yan. Lazy eye. Bakit ba nagkakaroon ng lazy eye? The medical term for lazy eye is amblyopia. So kayo, yan yung term na ginagamit nyo. Dapat, amblyopia. Unilateral or it may be bilateral, decreased visual acuity caused by an abnormal visual development. Kunyari, yung bata, kasi visual maturation will happen at the age of 7. So kapag ang bata pinanganak na may congenital cataract, may nakaharang na cataract, magde-develop ba ang vision niya? Malamang hindi kasi walang stimulus, walang light na pumapasok, walang stimulus, walang image na na-form. Tama? So sabi abnormal visual development secondary to poor visual stimulation. Ano bang pwedeng cause? Nakakita na ba kayo ng bata na nakabagsak ang eyelid, may ptosis, congenital ptosis? Usually, maglabo ang mata ng mga yun kasi naharangan ng eyelid, yung pupil, walang light na pumapasok, hindi nagde-develop ang visual function. Okay? So that is amblyopia. Causes, visual deprivation. Yun yung mga sinasabi natin, cataract, may scar sa cornea, may ptosis, may eyelid na nakaharang, anything na nag-obscure sa vision ng isang pasyente. That is one cause. Or, hindi pantay ang grado. Like yesterday, the patient, the vision, the refraction of one eye is minus 1,200, and the other eye is 200. Unequal refraction. Hindi nalaman agad, hindi kagad na-detect, nasanay ang mata ng patient na malabo ang nakikita. Hindi na nag-develop yung vision ng patient. Okay, so that is unequal refraction. Next, strabismus. It's either nakaganyan yung isang mata or nakalabas. So, hindi pumapasok, di ba yung light sa visual axis. Kaya hindi rin siya makakakita ng maliwanag. Do you have any questions? Okay, next. Yan, example. Kita niyo yung cataract? Nasaan yung cataract? Sarap pakibatay mo nga. Yun yung cataract. Kita niyo. White opacity sa lens. The usual cause of cataract is aging. So, pero may mga pasyente na congenital cataract, nagkakaroon sila. So, if you have opacity, definitely, malabo yung nakikita ng patient, correct? Kaya dapat yan na-address agad, no, operahan,
para hinahabol mo yung visual maturation. Kasi kung beyond 7, doon mo lang operahan, pwede hindi na mag-improve yung vision ng patient. Amblyopia will set in. Other one is your, yan. Kita nyo? Yung Tagalog kirat, di ba? Yung mabagsak yung eyelid, congenital ptosis. So again, naharangan niya yung pupil, naharangan yung eyelid yung visual axis. Hindi rin magde-develop ang visual function. Next. Okay ka naman. Yan, sabi natin, when you say anisometropia, difference of grado, pero meron yung grade na iba-iba for about mga 250 to 300. Yung dalawang mata. Anisometropia, unequal refraction. Okay, next. Yan, ano pa? Strabismus, ito. Ano tawag dyan? Outwardly deviated ang mata ng patient. That is exo. Tama? EXO pag outward deviation. Kapag nakapasok, ano? ISO. ESO. Exotropia, pag kita-kita mo na, yung kita-kita niya, di ba? Very, manifest, kitang-kita niya na, dahil sa Tinignan mo yung patient, nakalabas na, di ba? That is tropia. Pasok na to, di ba? That is tropia. Outward deviation, anong tawag? Exotropia. Inward deviation, esotropia. ESO. May mga kondisyon na latent, meaning nakatingin siyang diretso naman yung mata, pero pag napapagod, biglang lumalabas yung mata na gano'n. Pag pumikit, di diretso rin. That is phoria. PHORIA, yan yung mga balag na may mga position lang or out of fatigue, bigla lang lumalabas yung misalignment. Pero very evident, katulad niyan, tropia po ang tawag. Sorry ah. Okay, next. Sige po, pwede na. Okay, usually, kapag may nakita kayo, kung may kapatid kayo, meron kayong relative na merong inward deviation, outward deviation, duling or banlag, ang unang-unang ginagawa, i-check mo kung meron siyang grado. Clear the vision first, hindi kami kagad nag-opera. Check the grado, get the refraction, so sasalaminan muna siya. First, you need to clear the vision of the patient. Kasi mata natin kaya siya nawawala sa posisyon kasi umahanap siya ng angle na malinaw. Okay? So, yan. So, left eye, yan, nakalabas, diba? Tamo rin nagsalamin siya, dumiretso. Napapansin, nakikita niyo ba? Nakita ko na si Doktora, tinitignan naman yung paningin niya. Sinecheck mo na ba? Okay. So, ibig sabihin, you need to correct the grado lang of your patient. You need to give salamin. Okay. So, ganun dito, check the grado. If may grado, they give. We have, in OFTA, we have a pediatric ophthalmologist. Yung OFTA po, isang organ ng mata, iba't ibang subspecialty pa po. So, meron talagang subspecialty for pediatric ophthalmology and strabismus. Ayaw namin yan kasi bata, may check, di ba? Okay, next. Sige, next. Yan. So, paano natin chine-check yung ocular alignment? O, tingin na muna sa monitor. So, dapat diretso yung mata ng patient, no? By just using your pen light or any light, i-shine mo sa patient dito, sa gitna, titignan mo yung reflex, no? Nakita kang corneal, pakipatay mo po. This is the corneal light reflex. Kita niyo to? Can you see? This is the corneal light reflex. Yan, last time nakikita ko yung light reflex eh. But the light reflex should fall sa middle ng pupil. Gitnang-gitna dapat. So, paano mo malalaman kung may misalignment? If the corneal light reflex is deviated, nasa taas, nasa baba ng pupil, nasa gilid, nasa temporal, nasa nasal. In OFTA, this is nasal, this is temporal. Okay, so siya, gitna ba?
Maraming patients na mga baby, akala nila dulin yung anak nila. Common question to sa opta. Pero nung chinek, gitna, di ba? Gitna. Common yan sa mga bata na medyo flat ang nasal bridge, di pa tumutubo yung ilong, medyo pango. Okay? Wide intercanthal fold, makapal to. Kakala nila, dulin yung patient. Okay? Yan, by just checking the corneal light reflex, malalaman mo agad kung mayroong misalignment. Ito, ano nangyari? Saan napunta? Nasal, di ba? But this is, may contour rin siya na nasal. So meaning, anong mata niya? Deviated, papunta saan? Kung nasal, kung napunta yung ano, ibig sabihin nakalabas. Tama? Do you have any questions? Paano kung nandun sa temporal? Ibig sabihin, inwardly deviated yung mata. Pag nakaangat yung mata, saan mo makikita yung light reflex? Sa baba. Pag nakababa yung mata, sa taas. Okay? So sa exam, ito drawing niyo yun, no? Okay lang? Saan na may tinulong ko? Pa-drawing natin. Okay, next. So sometimes, after we give eyeglasses, hindi nag-improve. Imo-monitor kung mag-improve siya, pero may residual, kahit ibigay yung grado, kahit full, nakakaroon pa rin ng deviation. So, dahil papasok ang prism. Medyo hindi na namin explain yung pinaka-concept, but yung prism kasi, yung light kasi will touch the apex and then yung image mapuproduce sa roots. Hindi ko na-explain kasi medyo ano na siya, technical. So, magdadagay ng prism sa salamin. Sabihin, kailangan na ng tulong ng prism. Hindi na kaya ng regular eyeglasses. Okay, next. Ay, balik ko na. The Krinsky method, kung ito deviated, so we will use a prism. Nakita niyo dimension. Diyan kasi niya i-measure, meron kasi yung measurement, kung gaano kataas yung prism diopters ang itatapat mo kung saan diretso yung mata. So sa akin yun, kinocompute yun para malaman kung yung adjustment of the muscle, ilang millimeters. Okay, next. This is a Bruckner test. Gagamit ka lang din ng light source. Titignan mo yung, anong tawag dito? Yung orange. Red-orange reflex. Yan yung ROR nyo. Nakikita nyo ba yan? Sa mga, minsan sa picture mo parang kitang-kita mo yung red-orange reflex nyo. Di ba? Di ba yung ROR? So yun ang i-check mo. Natato brighter reflex, meaning siya yung deviated eye. Tula, brighter reflex. Yung mas dalang reflex siya yung aligned na mata. The eye with a brighter reflex or lighter reflex, siya yung deviated eye. Bruckner test. Next. Cover test. Patingin na dito. Dali na, para tapos na tayo. Kung deviated, yan deviated, di ba? You try to cover the fixate. This is the fixating eye. Meaning yan yung nakakakita. You try to cover the fixating eye. Yung mahinang mata na nakadibig, mapipilitan dumiretso at humanap ng ilaw. Correct? Kasi tinakpan mo yung good eye niya. So siya mo makikita, pag nag-move yan, meaning strabismus yung problem. Meron tayong mga patient na deviated, dyan mo check by just doing the cover and cover test. Pero pag palsy, because of stroke, hindi gagalaw yan kahit i-cover mo. Do you have any questions? Wala? O gusto niyo na mag-lunch? Saan ba kayo mag-lunch? Sa means? Pero ba ba? Okay, common types of strabismus, sinabi na natin kanina, we have, pero di mga congenital, esotropia, nakapasok, nakapasok, no? Ito, tingin mo na kayo, di ba a while ago, nagpakita tayo ng patient na pseudo, mukha siyang duling, pero ang corneal light reflex nasa center. Tignan niyo to. Mukha rin siyang duling, di ba? Pwedeng flat din, pero tignan niyo kung nasa yung corneal light reflex. Temporal. So yan, totoong misalignment. Okay guys? Okay doctors? Okay. Yes.
Common type, pwedeng refractive, accommodative. Ang lakas lang mag-accommodate ng patient. Kaya nakakonverge yung mata. So you need to relax. Bibigyan ng salamin, pero hindi na rin namin na-explain para lalabas yung mata niya. Okay? Accommodative esotropia. Next. Sensory deprivation, sinabi na natin kanina, common cause, congenital cataract. Next. Intermittent. Okay. Pag sabi mo intermittent, sometimes diretso, pag napapagod, dun lumalabas. After blinking, biglang babalik sa normal position. Okay. Lalo pag antok na yung patient, pagod na, at the end of the day, dun lumalabas. Next. Intermittent. Yan, meron siya. Meron sila. Kapag off ka, medyo ano ka na particular ka na sa mata ng mga tao. Alam mo na kung merong tropia, pag-iisog, meron sila, kita mo kagad. Matangkad yun eh. Galing mo sa tao siya. Matangkad siya. Nafe-feel. Nakita mo na? Nafe-feel ko. Okay, next. So yan, sabi natin sino. Okay, paralytic stability. Kasi yung sinasabi ko, due to stroke. Kahit pagalaw mo yung mata niya, hindi siya gagalaw. Even if you cover the fixating eye, hindi yan diretso. Because ang problem is muscle palsy. Yung muscle na ang skin. Okay? Next. Meron pa ba? So how do you manage? Ang cute, no? So for amblyopics, ang ginagawa dyan, yung amblyopia therapy, patching. Ipapatch yung good eye para yung mahinang mata, mapuwersa na makakita. Okay? Kasi nga pag hindi mo siya tinreat, magiging lazy na siya. Dahil sanay na siya na malabo yung nakikita niya. Kasi dahil mga bata, kaya ganyan yung mga patch na ginagamit. May mga very colorful, may mga characters, yan. Depende, may computation din yun, depende sa age. Sometimes every 3 hours, every 4 hours, yun ang pinakamahirap gawin. Na paano hindi niya tatanggalin. Kasi sometimes yung iba, bago pa magising bata, nakasuot na. Okay? So, first, you need to check for the grado, correct the refractive error, give salamin dun sa patients, and then amblyopia treatment. Sometimes, kung ayaw ng eyeglasses, ayaw magtakip ng bata, we can instill atropine. Atropine is a sympatholytic, parasympatholytic agent na dinadilate na yung pupil. Atropine, eye drops. Dinadilate na yung pupil. Nung good eye. Nung good eye, ang purpose, biniblur niya, intentional blurring yun. Para mo rin pinatch. So yung atropinization ang tawag. Papataka mo na atropine yung good eye, magiging blurred siya. Yung bad eye, mapipilitan siyang gumana. Ang advantage siya ng atropine, 2 weeks naman yung effect, walang salamin, hindi tatanggalin ng bata. Kaya lang sometimes may mga effects sa bata, flushing, ano pa, pwedeng mag-fever-like symptoms yung patient. Okay? Next. Freezing glasses, tignan mo to. Sino siya? Kilala niyo ba siya? Papakilala ko siya sa inyo. Di ba siya si Hillary Clinton? Di ba din? O sige. Yan ang great sa bridges. Yan, example ng bridges. Next. Muscle surgery, ito yung last. Kapag na talagang, if everything fails, we do muscle surgery. So, exocular muscle is either, tingin mo na kayo dito. Kung nakapasok to, ibig sabihin malakas yung pull ng muscle, anong gagawin mo? Ibibikin mo siyang konti para dumiretso. Yung other muscle, pwede mo rin lakasan or shorten para dumiretso. Okay? Ang tawag doon, sometimes yung muscle pinuputol, kung gusto mong i-strengthen, tapos i-attach mo siya. Or, i-move mo siya forward para lumakas siya. Okay, next. So, if you cut, resect. Ang tawag. Resect. Strengthen the muscle. Kasi pag ikinat mo, iiksi siya, di ba? Mas malakas yung hatak niya. Kapag gusto mong i-weaken yung muscle, we call that recession. R-E-C-E-S-S-I-O-N. Next.
Ay, thank you naman. Recession, you weaken the muscle. It's either you resect or you resist. Okay? Okay. You have any question?